The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. And whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin. And whoever says, you fool, will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There is this particular teaching of the Catholic Church that says that God wishes all men to be saved. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas at wala po na maiiwan, ika nga. And I think the gospel that we have today is not a reiteration of that teaching, but actually the basis of that teaching. Ito yung foundation. Hindi po yung gospel, kundi yung first reading. Sabi dun sa first reading, kapag ikaw ay nagkamali, nagkasala, marami kang ginawa na kabuktutan, pero ikaw ay nagbago, humingi ng tawad sa Diyos, lahat ng ginawa mong mali, hindi yan maaalala at hindi yan gagamitin laban sa iyo. So, ibig sabihin pala nito ay mahalaga na tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Magbalik loob sa pamamagitan ng una-una, tayo ay umaako sa ating pagkakasala. At pangalawa, tayo ay humihingi ng patawad sa Diyos. So, yun po yung mga initial steps ng pagbabalik loob sa Panginoon. Pag-ako sa kasalanan at paghingi ng tawad. Ang nakikita po natin, hindi po madali ang umako ng kasalanan. Tayo minsan ay nagpipretend pa na hindi tayo nagkasala o di kaya paninindigan natin na wala namang mali sa ginagawa natin. Ngunit sino nga bang pwedeng maging basihan para ma-determine natin na yung ginagawa natin ay mali? Siguro ang basis din naman para masabi natin na mali yung ginagawa natin, walang iba kundi ang utos ng Diyos at ang mga turo ng Diyos. Kaya po doon sa gospel, eto na yung binanggit, na kapag ikaw ay pumatay, kasalanan yan. Kapag ikaw ay nagnakaw, kasalanan yan. Kapag ikaw ay nagtanim ng galit, kasalanan din yan. So binigyan na tayo, ika nga ng larawan, kung ano yung mga kasalanan na pwede nating gawin. Kaya kung sakali man halimbawa na tayo ay lumalabag sa mga utos ng Diyos, dapat siguro ay meron tayong kapakumbabaan para aminin na tayo nga ay nagkasala. It is not actually hard for people to see our faults, but it is hard for ourselves to see our own faults. Kaya tuloy yung nakikita natin ngayon, yung ibang tao, pinagsasabihan ka, na mali yung ginawa mo. Pero ikaw, na mali yung ginawa, hindi mo inaamin na mali yung ginawa mo. Di ba? Ganun ang nangyayari ngayon sa atin. Some people call your attention kasi mali yung ginawa mo. And yet, you try to still defend yourself and justify, wala namang mali sa ginagawa mo. So doon pa lang, kapag naging attitude natin yan, hindi natin nagagawa yung unang step, initial step, towards conversion. What is again the initial step? Yung acceptance ng pagkakamali.
ini-embrace natin na nagawa natin ito. Walang pretense, wala tayong pagdidepend ng sarili, kasi obvious naman na nakita na nga ng iba na nagkamali ka, kaya umamin, umako, and it takes humility to do that. And of course, after na i-accept natin yung ating pagkakamali, mahalaga, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Some people are just content on kneeling down and then ask the Lord for forgiveness. But that is not the way to do it. Ang sinabi sa atin ng Panginoon is, tayo ay pumunta sa sakramento ng pangungumpisal. Saan ba natin makukuha yung turo na sinabi ba ng Panginoon na tayo ay pumunta sa pare para mangumpisal? Siguro ang isang scriptural passage na pwede natin gamitin po dito. Nung sinabi ni Kristo kay Pedro, Peter, you are rock, and on this rock I will build my church. Whatever you declare, bound on earth, will be bound in heaven. Whatever you declare, loose on earth, will be loose in heaven. And then may sinabi pa, yung Great Commissioning, proclaim the gospel to all nations, baptize them. And then may sinabi pa, sa baptism kasi, di ba, hindi lang naman dito yung binuhusan ka lang ng tubig. Okay na. Di ba meron dun sa baptism, if you recall, do you renounce sin? Do you renounce Satan? Anong ibig sabihin yan? May pag-ako na talagang kailangan nating umiwas sa pagkakasala. Eh di ba, may sinabi din ng Panginoon doon sa mga nagkasakit, go and sin no more. Go, your sins are forgiven. So how do we do that? There is a sacrament of confession or reconciliation. So hindi pwede na lumuhod lang tayo dito, humingi ng tawad sa Diyos, sinabi natin, okay na. Ang sabi sa atin ngayon ng simbahan, go to confession. That's why, one of the things that we ought to do, especially in this Lenten season, to effect such conversion, ay yung tayo ay mangumpisal din pagkatapos sa ating ma-realize at akuin na tayo ay nagkamali at tayo nagkasala. And then, the priest gives you the absolution. And after giving you the absolution, sinasabi nung pare, go and sin no more. Anong ibig sabihin yan? Ito na yung binabanggit ngayon ni Ezekiel. Tinalikuran mo ang iyong kasalanan. Meron ng pagbabago na ikaw ay ginagawa. Tapos dinagdagan pa yan ni Ezekiel, paano naman daw yung mga dati na matitino, dati na mabubuti, pagkatapos sila ay nagkasala, sabi doon ng propetang si Ezekiel sa first reading, kapag gano'n na nangyari sa kanila, pawa-wipe out din lahat ng kanilang ginawang mabuti. Dahil ito ay natabunan na ng kasamaan. Malinaw yun. Hindi lang yung gumagawa ka ng masama, nagpakabuti ka, wipe out din yung kasamaan mo. Natabunan na ng kabutihan. Kaya ikaw, sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng propeta, hindi ka tutulungan ng Diyos, kundi talagang aakayin ka ng Diyos sa kaligtasan. Patatawarin ka sa iyong ginawa. However, matino kang tao, tapos gumawa ka ng masama, sabi din ng propeta, yung katinuan na ginawa mo, mabuting ginawa mo, matatabunan din yan ng kasamaang ginagawa mo. So, dito sa propetang si Ezekiel, parang sinasabi, parang either or Pero sabihin na lang natin, sa pagtuturo ng simbahan, pwede ba na maging consistent tayo sa paggawa ng mabuti? Maging consistent tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos? Maging consistent tayo sa pagsasabuhay ng turo ng Diyos? It is not either or. It is not waiting, for something to end and then we commence to do another thing. Parang hindi ganun dapat Ang maganda ay yung consistency ng pamumuhay. Na talagang tayo bilang mga mananampalataya, inaral natin, inalam natin ang utos ng Diyos, ang turo ng Diyos, and then consistently in our life, we live according to the teachings of the Lord. We live according to the commandments of God. So, ito yung hamon na hinihiling sa atin ngayon ng simbahan. Maaaring nag-i-struggle tayong lahat kung paano tayo magpapakabuti, pero kasama sa buhay yung struggles. Kasama sa buhay yung tipong nagpo-fall down tayo. Pero
ang pagkakaiba na lang nito ay yung meron tayong effort na ginagawa para makita nga natin, Lord, andi dito ko, isinasabuhay ko ang turo ninyo. So I think that is the more beautiful way of living our Christian life. That is the more beautiful way of looking at discipleship. That consistently we are there for the Lord. And we do not just wait for that moment of parang conversion, metanoia. But of course, realistically speaking, ando doon na tayo na nagkamali. Ando doon na tayo na nagkakasala. Ando doon na tayo na lumabag tayo sa utos ng Diyos. Ando doon na binaliwala natin ang turo ng Diyos. Given na yan. Pero ngayon binibigyan na tayo ng pagkakataon from this day forward. Lord, I'd like to consistently be with you. I'd like to consistently live according to your word. I'd like to consistently follow your commandments. Ito ang ating resolution ngayon. So the prophet Ezekiel gives us hope that when we do not consistently live according to God's will, at least dumating yung point na eto na tayo, gumagawa na ng mabuti at sumusunod sa Kanya. So we pray that the inspiration of the prophet Ezekiel may indeed drive us or push us to do something good, not later on in our life, but starting today. Let us also be inspired by the gospel who tells us that the commandments are there not just to be memorized, but the commandments are there so that they become now the basis of our Christian life. We pray that all of us today may indeed look at the teachings of the prophets and not only consider them as our guide, but really live according to them. Amen.